Hello, magandang umagang muli, mahal kong mga kaibigan. Narito na po ang inyong lingkod. Ang ating paksa ngayong umaga ay walang iba kundi conditions on how to know God's will for your life. Mga kondisyones para malaman kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Mahal kong mga kaibigan, nais kong sa umagang ito ay simulan natin ang ating pag-aaral sa magitan ng pananalangin. Dakila po naming Ama, lukuban nawa ang inyong lingkod ng banal na Espiritu at bigyan ako ng kapangyarihan at katalinuhan upang matalakay ko ang paksang ito na may pagtatagumpay. Salamat sa pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating paksa, ulitin ko po, conditions on how to know God's will for your life. Mga kondisyones para malaman mo kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos para sa iyo. Kayo po ba ay nakapag-isip na po kayo kung ano ang kalooban ng Diyos sa inyong buhay? Inyo na pong naitanong ba ang mga tanong na ganito? Ano kaya ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Maraming mga tao ang hindi pa alam ng mga kondisyones na ibinigay ng Diyos para malaman po kung ano ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Pag pinag-usapan po natin ang kalooban ng Diyos o God's will, ano ang ibig sabihin? Magkaiba po yung God's will and God's allow. Okay? At dito sa Bible ay mayroon akong natuklasang 3 uri ng God's will. Okay? Mayroon tinatawag tayong intentional God's will. At mayroon tayong ibang pag-aaralan pa. Kaya subaybayan po ninyo, sundan po niyo ako, at tayo po ay patuloy na mag-aaral, mahal kong mga kapatid. Hindi ko makalimutan ng isang karanasan noong isa sa aking mga members ay nasa hospital. At noong dinalaw ko po ang ating kapatid na ito sa hospital, ay dumating ang kanyang anak. At nakita niya ako at ang sabi niya, Pastor, kalooban ng Panginoon ang kalagayan ng aking nanay. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, yung kanyang ina ay naroon nakaratay sa banig ng karamdaman. At talagang, kumbaga sa atin ay malala ang kanyang karamdaman. Ang sabi ng anak ay kalooban ng Panginoon. So, ang ibig sabihin ay kalooban ba talaga ng Panginoong magkasakit ng malala ang kanyang magulang? Yan po ang ating tutuklasin, mahal kong mga kaibigan. Bakit kaya nasabi ng anak na kalooban ng Diyos ang ganong kalagayan ng kanyang ina? Parang sinabi na rin niya na ang Diyos ay nagbibigay ng sakit, mahal kong mga kaibigan. So yan po ang ating pag-aaralan kung kaya tayo po ay patuloy na tayo ay naririto upang tuklasin natin kung ano ba talaga ang kalooban ng ating Panginoon. Mahal kong mga kaibigan, ating pong susundan kung ano ang sinabi ng Banal na Kasulatan dito sa ating pag-aaral. So ngayon ay narito ako para manguna at atin pong pag-aaralan po mga kaibigan. Okay, alalahanin natin, mahal kong mga kaibigan, ang bagay na tinatawag na kalooban ng Diyos. Kuminsan ay maraming beses tayo nagsasabing kalooban ng Diyos, kalooban ng Diyos. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, baka sige lang ang sabi natin na kalooban ng Diyos pero hindi naman pala kalooban ng Diyos. Kaya yan ang dapat alamin natin, yung mga kondisyones para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Okay? Tayo po ay mag-aaral ng tungkol sa kalooban ng Diyos. Mayroong 3 binabanggit ang Banal na Kasulatan tungkol sa kalooban ng Diyos. Yung klase ng kalooban ng Diyos. Una po ay ang tawag na God's intentional will. Okay? Intentional na talagang gusto ng Panginoong mangyari ito. Yung tinatawag na talagang intentional na kalooban ng Diyos. Pangalawa, God's circumstantial will. Yung mga sirkumstansya na ipinagkaloob ng Diyos na ito'y kalooban niyang mangyari. Mga sirkumstansya. Okay? At ang pangatlo ay God's ultimate will. God's ultimate will. Yun talaga ang ultimatum na kalooban ng Diyos para sa iyo, mahal kong kaibigan. Yan ang ating pag-aralan ngayon, kaya sana po
ay nariyan po kayo na siyang aking gabay habang tayo po ay nag-aaral. Ano po ang ibig sabihin po, mahal kong mga kaibigan, ng kalooban ng Diyos? Sa inyo pong palagay, ano po ang ibig sabihin ng kalooban ng Diyos? Atin pong mababasa sa Banal na Kasulatan ang mga talata na nagsasabing kalooban ng Diyos. Pero hindi naman natin alam kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. Di po ba? So ito nga po yung ating pag-aaralan ngayon. Okay? So, ang sabi dito, God has a certain desire para sa atin. Ang Diyos ay mayroong kalooban para sa atin. Ano yung kalooban ng Diyos para sa atin? Kung ating basahin ang Banal na Kasulatan, mahal kong mga kaibigan, ay very clear na ang Diyos ay may kalooban para sa atin. At yan po ang ating pag-aaralan. Okay. Sa Banal na Kasulatan, lalo tigit kung makita nyo ang Matthew 23:37, ang kalooban ng Diyos para sa lahat ng tao, ang lahat ng tao ay maligtas. Ang lahat ng tao ay kilalanin siya bilang Panginoon Diyos o Panginoon ng Hesus, at lahat ng tao ay tanggapin siya bilang personal tagapagligtas. At lahat ng tao ay maging tagapagmana ng langit na bayan. Yan po ang totoo. Okay? Yan po ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Ayaw niya na ang sino man ay mapahamak. Ayaw niya na ang sino man ay mabulid sa impyerno. Ayaw ng Diyos na sino man ay maiwan sa mundong ito pagkatapos na dumating na sa second coming at bumalik na ang Panginoon kasama ng mga banal doon sa langit na bayan. Ayaw niyang may maiwan dito. Okay, basahin po natin ang sabi dito kung ating papansinin mga kapatid, ang sabi dito, O Jerusalem, the one who kills the prophets and stone those who are sent to hear. How often I wanted to gather your children together as a hen gathered her chick under her wings, but you were not willing. Kita niyo mahal ko mga kaibigan? Ito pong nakikita natin dito sa Matthew 23 verse 37 ay isang patunay na gusto ng Panginoong tayo talagay mapasailalim ng kanyang pamamahala. Tulad ng pamamahala ng isang inang manok sa kanyang mga sisiw. Ang problema ay ilang bisis ang tumatawag ang Diyos upang tayo'y magpailalim sa kanyang kapangyarihan. Aayaw natin. Gusto natin malaya tayo. Ang problema kapag tayo ay tulad sa isang sisiw na ayaw sumilong sa pakpak ng ina at may panganib, may mga uwak dyan o lawin, itong sisiw na ayaw magpasakop, ayaw magkanlong sa ina, tiyak na ito'y madadagit at ito'y makakain ng uwak o lawin. Ganon din sa ating buhay, mahal kong mga kaibigan. Ang intensyon ng Diyos ay lahat ng tao ay maligtas. Okay? Lahat ng tao ay magkaroon ng pagkakataon na pagdating ng panahon ay tayong lahat ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya't ang sabi, O Jerusalem, tinutukoy po dito yung Israel. O Jerusalem, the one who kills the prophet. Ito yung mga taong pumatay ng mga propeta and stone those who are sent to hear. Pinapatay nila, binabato nila yung mga missionaries, mga mangangaral, mga pinadala ng Panginoon para sila'y akayin, pangaralan, ituro ang katotohanan at daan ng katotohanan. How often I wanted to gather your children together as a hen gather her chick under my wings. Her wings. Ilang bisis ko kayong tinawagan upang kayo ang sabi dito ay ipunin tulad ng pag-ipon, tulad ng pagtawag ng mother hen sa kanyang mga sisiw upang ipunin sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Subalit, ang sabi, but you were not willing. Ayaw ninyo. So, ang tanong, mahal ko mga kaibigan, ang kalooban ba ng Diyos ay tayo'y patayin? Ang kalooban ba ng Diyos ay tayo ay ipahamak? Hindi. Ang gusto ng Panginoon ay tayong lahat ay mapasailalim ng kanyang kapangyarihan at tayo ay pangunahan hanggang sa dumating siya.
So mahal kong mga kaibigan, ang definite focus ng ating Panginoon ay para tayo'y maligtas. Okay, ito yung tinatawag na intentional will ng ating Panginoon. He intended to do. Okay? Ayaw ng Panginoon na tayo ay mamatay at ayaw ng Panginoon na tayo ay magdusa doon sa dagat-dagatang apoy. It was God's intentional will that Jesus would have to die. Okay? Intentional will ng Panginoon Diyos na ipadala ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay iligtas. Subalit napakarami pa rin mga tao ngayon ang aayaw magpasakop sa ating Panginoon Diyos. Ito yung intentional will ng Panginoon sa mga Jewish people noong panahon. At ang sabi dito ay aayaw magpasakop. Okay? So, kung ito ang intentional will ng Panginoon na tayo ay mapasailalim ng kanyang kapangyarihan, ba't ayaw natin? Ay mas safer nga kung tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, hindi po ba? Mas safe ang ating future, secured ang ating future kung tanggapin natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Subalit may mga tao talagang intentional na hindi pinapansin ang mga panawagan. Napakaraming mga ngaral na ngayon. Isa ako doon. Patuloy pa rin kami nananawagan na kayong hindi pa nagkakaroon ng pagtanggap ng lubusan sa ating Panginoong Diyos para magpailalim sa kanyang pamamahala ay gawin na ninyo before it's too late. Dahil itong intentional God's will para sa iyo ay talagang ito ay legit. Okay? Yung pag-reject natin sa panawagan ng ating Panginoon ay very disastrous. Bakit po? Sapagkat magdudulot ito ng lubusang kapahamakan. Okay? At gusto ng Panginoon na walang sinuman ang mapahamak. Okay? Kaya kung aayaw natin, ay walang magagawa ang ating Panginoon. Okay? Paano ipinapakita ng Diyos sa atin ang kanyang kalooban? Okay? Ipinapakita ng Diyos, isa sa paraan na ipinapakita ng Diyos ang kanyang kalooban sa atin ay, ang sabi dito ay, dapat ay kilala mo at mayroon kang close and intimate relationship with God. Paano mo nga malaman ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay kung hindi mo kilala? Okay? Paano mo malalaman ang kalooban ng iyong mga magulang kung hindi naman close ka sa iyong mga magulang? Paano malaman mo ang plano ng inyong mga magulang kung tayo mismong mga anak ay disrespectful sa ating mga magulang? Bagamat ang mga magulang natin ay mayroong talagang intentional will kung ano ang gusto natin. Ang problema natin, ayaw nating magpasakop sa magulang. Gusto natin maging malaya po tayo. So, ang sabi nga, you cannot know God's will if you do not know God. Tama po yun. Hindi natin malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi natin kilala ang Diyos. Kaya, dapat unahin natin na makilala natin ang ating mahal na Diyos. Okay? You must have a close relationship with God. At ang question ngayon ay, have you ever tried? Okay. Have you ever tried to guess, okay, the intention of your friend? Kung ikaw ay asawang babae, alam mo ba ang intention ng iyong asawang lalaki? Kung kayo'y very intimate, very close at nagmamahalan, magsasabi ang iyong asawa kung ano ang plano niya sa iyo, kung ano ang kalooban niya sa iyo. Subalit kung kayo'y away ng away at halos kayo ay magsikmatan araw-araw, hindi masasabi kung ano ang kalooban ng iyong asawa sa iyo sapagkat may reserve siya dahil baka hindi mo tanggapin o baka tawanan mo lang siya. Mahal kong mga kaibigan, ang mag-asawa ay dapat very close. At para malaman ko ang kalooban ng aking mahal na asawa, dapat open kami sa isa't isa at very close kami sa isa't isa. Alam din ng message ko ang aking kalooban. The same with God. If we have a very close and intimate relationship with our God,
then you will know the will of God. Dahil ang Panginoon Diyos ay inire-reveal ang kanyang kalooban through the Holy Bible, through the words of God. So mahal kong mga kaibigan, sana po para tayo magkaroon ng lubusang pagkaalam kung ano ang kalooban ng Panginoon Diyos sa iyo at sa akin, magkaroon tayo ng intimate and close relationship with our God. You can get into deep trouble kapag hindi mo alam kapag ang iyong gagawin ay huhulaan mo kung ano ang kalooban ng iyong asawa. Malay mo, hindi yun ang kalooban niya para sa iyo. Okay? So, kapag hinulaan mo yung kalooban ng iyong asawa, ay talaga magkakaroon ka ng problema. Sapagkat yung inaakala mo ay hindi pala yun. Dahil hindi nga kayo nagkakaintindihan, hindi kayo close sa isa't isa, kaya magkakaproblema ka kung magiging manghuhula ka. Ang pinakamabuti, magkaroon kayo ng intimate relationship with your husband, with your wife, or with your close friend, malalaman, magbubukas siya ng kanyang kalooban, malalaman mo kung ano ang kalooban ng iyong kaibigan o ng iyong asawa. Yan po ang ibig sabihin. So, the process of understanding God's will demands a relationship with God. Okay, ulitin ko po, the process of understanding God's will for your life demands a close and intimate relationship with God. So yan po ang nais kong iparating sa inyo, mahal kong mga kaibigan, ngayong umaga. Kaya tama po ang Bible na nagsasabi lamang po ng katotohanan. Mayroon po akong mga karanasan sa buhay na aking talagang ibinubukas ang aking kalooban sa Panginoon. Kaya nalalaman ng Panginoon kung ano ang kalooban ko. Sabi ko, Lord, bigyan pa po niyo ako ng mahabang buhay at ako'y maglilingkod sa inyo sa iba't ibang kaparanan. At ito na nga, kahit media ginagamit ko para maglingkod pa ako sa Kanya. Inire-reveal ko bilang close and intimate friend of Jesus Christ, inire-reveal ko sa Kanya, Lord, I want to serve you more. I want to be of help in spreading the gospel throughout the world, through media. Kaya nagtatag ako ng prayer ministry on the air. Kaya ito po ang inilalahad ko sa Panginoon Diyos. At sa pamagitan naman ng aking paghahayag ng aking kalooban, nakikita ko rin ang paghayag ng kalooban ng Diyos sa akin. Minimintin niya ako. Bigyan ako ng malusog na pangatawan dahil gusto ng Panginoon na ganito ang aking gagawin sa Kanya. Mahal kong mga kaibigan, hanggat hindi tayo nagkakaroon ng close and intimate relationship with God, you will seldom know the will of God. O baka hindi mo nga malaman, manghuhula ka lamang, itong kalooban ng Diyos. Pero hindi yon. Bakit? Sapagkat wala tayong close and intimate relationship with God. Alam niyo, mahal ko mga kaibigan, if you don't have a relationship with God, then you are not going to know the will of God. Okay? So we need to spend time with God so that we will know each other. God will know you personally and you will know God personally. Sa buong buhay ko, kilalang-kilala ko ang Panginoon. Bakit po nakilala? Okay? Rumirespond siya. Sa aking mga panalangin, sinasagot niya ako. Sa aking mga katanungan, ipinapakita sa akin yung mga kasagutan. Mahal kong mga kaibigan, hindi mo mararanasan yan without a close and intimate relationship with God. So, take note, if anyone tries to tell you God's will for your life, mayroong preacher, mayroong tao, ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Ito. Tandaan mo, ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Mahal ko mga kaibigan, napakamapanganib na gesture ng isang mga ngaral o pastor na magsabing, ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo. How will you know? It's only you and God will know the will of God. Hindi pwede ako magsabing, ito ang kalooban sa iyo, kapatid. Ito ang kalooban ng Diyos sa iyo. Okay? Alam niyo, kapag gagawin natin yan, inilalagay natin sa panganib ang isang tao. Sapagkat
ang pagkaalam ng kalooban ng Diyos ay depende sa inyong close and intimate relationship with God. Tandaan niyo po yun. Kaya kung may marinig kayong mga pastor na ito ang gusto ng Panginoon, ikaw ay magtayo ng negosyo dyan. Ito ang kalooban ng Panginoon, ikaw ay magtayo ng bahay dito. Ito ang kalooban ng Panginoon, ikaw ay lumagi doon. Mahal kong mga kaibigan, huwag kayong basta't maniwala. Sapagkat maliban na kayo ay may intimate and close relationship with God, hindi mo talaga malalaman kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Ipinagpipray yan. Ipinagpipray. Hinihingi mo sa Panginoon. Prayer means talking to God so as a friend. Nag-uusap kayo gabi at araw para malaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay at kung ano ang nasa loob mo, ibinibigay din sa Panginoon. So, spiritual people may be able to give you a good advice. Okay? But, outside of what is spelled in the scripture, they cannot tell you God's will for your life. Makakapagbigay ang ating mga pastor ng spiritual advice. That is only advice, whether you like to follow it or not. Spiritual advice nga, kaya tayo, spiritual advisor. But they cannot tell you exactly what is the will of God for your life. Sige, malinaw po naman siguro yun mga kaibigan. Tingnan natin. Dito sa Revelation chapter 3:20, tingnan nyo kung gaano ka-close ang ating Panginoon at kung gaano kabuti ng ating Panginoon. Sa Revelation 3:20, alam ng Panginoon nyo, kilalang kilala nyo ang talatang ito. Ang sabi dito, Behold, I stand at the door of your heart and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come into him and dine with him and he with me. Kita nyo ang intimate relationship. Ang Panginoon ay naghihintay lamang na anyayahan mo siya, papasukin mo siya sa iyong buhay. Malibang anyayahan mo ang ating Panginoon sa iyong buhay, He will not dare to enter your heart forcefully. Okay? Hindi mangangahas na pumasok sa iyong buhay o sa iyong puso ang Panginoong Diyos o ang Panginoong Hesus without opening your heart to be the throne of His grace sa iyong buhay. Mahal kong mga kaibigan, nagkakamali po tayo pag sinabi nating, alam ko na ang kalooban ng Panginoon without relationship without having a close and intimate relationship with God and without reading the Holy Scripture. Mahihirapan po kayong i-detect ninyo o alamin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. So, mahal kong mga kaibigan, God doesn't force Himself na pumasok sa iyo. He only stand at the door of your heart, knocking. Anak, papasukin mo ako. I have something for you. I have something for you. I have a package for you. Depende sa iyo kung i-open mo ang door of your heart. Okay? It is up for you to open the door and invite Him to come in. Mahal kong kaibigan, panahon na para malaman natin ang katotohanan. And when you choose to invite Him in your life, ang sabi dito ay, He will spend intimate and personal time with you. And you will understand what God's will is for your life. Mahal kong mga kaibigan, kailangan natin ang isa pang talata. Ito yung isa sa mga paborito kong text ay itong Romans chapter 8:28. Ulitin ko, ito po ay Romans 8:28. Isa sa mga paborito kong text. Ang sabi dito, and we know that all things work together for good to them and to those who love God, to those who are called according to His purpose. Okay? Anong sabi dito? All things. And we know that all things work together for good. Lahat ng bagay nagkakalakip na gumawa ng mabuti. Okay? To those who love God. Ay papaano ngayon magkakalakip na gumawa ng mabuti? Okay? Kung wala kayong pag-ibig sa Diyos. Ay very clear dito. And we know that all things work together for good to them that love God. Alam niyo mahal kong mga kaibigan, kaya sabi ko nga sa inyo,
kahit ay nakita nyo'y negative ang dating sa primero ng nangyayari sa inyo, God can turn it into your advantage. Akala mo ay sit back ang nangyayari sa iyo. Tinanggal ka sa trabaho ng walang kaabog-abog. Hindi mo alam kung bakit tinanggal, baka ikaw ay pinagsilusan ng mga ka-workers, siniraan ka. But God can turn this situation into your advantage. Pwedeng makakita ka ng mas magandang trabaho, mas maganda ang kanyang benefits, mayroong housing allowance, medical allowance, educational allowance, mas malaki pa ang sweldo at mas i-promote ka pa sa mataas na pwesto. Kaya kung minsan ay pinapahintulutan ng Diyos ang mga nangyayari sa atin, not because God doesn't love us, but because He loves you and me. Gusto niyang iangat ka sa iyong present situation para ikaw ay lalong gumanda ang iyong buhay. Ganoon ang Panginoon Diyos, mahal kong mga kaibigan. Kaya kung siguro wala kang relasyon sa ating Panginoon, puro negative ang isipin mo. Baka awayin mo pa ang boss, baka awayin pa ang kumpanya, magdemandahan kayo, magkagastusan kayo. Bakit? Hindi mo alam na ang Diyos, kapag pinahintulot ang isang bagay na mangyari sa iyong buhay, God has a purpose. Dahil intimate kayo, alam nyo, at sinabi mismo ng Biblia, na ang Panginoon Diyos ay has a plan for you. Not, I have a plan for you. Not to harm you, okay, but to give you hope and good future. Yan ang plano ng Diyos, mahal kong mga kaibigan. Kaya kung kayo ay mayroong magandang relasyon sa Panginoon, matatamo po ninyo ang ganitong kagandang plano ng ating Diyos. Very clear po ito. And we know that all things work together. Kahit yun ay nakita pong negative ang dumating sa iyo. Siniraan ka, tinanggal ka sa trabaho. Ang sabi dito, and we know that all things work together for good to those who love God. And to those, dalawa ito, who are called according to His purpose. You are called by God according to His purpose. Kaya dahil dito, ay mayroong magandang gagawin ang ating Panginoon sa iyo. Okay? Mag-work together lahat ng mangyayari sa iyong buhay. Kaya, kung ating papansinin, nais ng Panginoong unahin din natin siya. Para una ka rin sa kanyang listahan, una ka rin sa kanyang agenda, una ka rin sa kanyang mga plano. So anong sabi sa Matthew 6:33? Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at lahat ng kanyang katwiran at lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Ano pong sabi? Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness shall be added, and all these things shall be added unto you. So, ano po ang una natin? Hanapin natin ang ating Panginoon Diyos. Magkaroon tayo ng close and intimate relationship with Him. Because without God, we can do nothing, ang sabi ni Apostol Pablo. So, mahal kong mga kaibigan, with God, I can do great things. Mahal kong mga kaibigan, panahon na para ating baguhin yung ating sit-up ng ating kaisipan. Kung noon ay puro negative, magkaroon tayo ng positive attitude na God has a plan for you and that's the intentional will of God for you. Mahal kong mga kaibigan, all these things, ang sabi dito, shall be added to you. Ano yung mga all these things shall be added unto you? Ito yung mga pagkain, pananalapi, kalusugan, mga oportunidad. Lahat ito ay all these things shall be added unto you. Kung hahanapin nating una, i-prioritize natin ang ating Panginoon Diyos sa ating agenda sa bawat buhay. Pagising mo sa umaga, makipag-ugnayan ka sa Diyos. Bago ka magsimula magtrabaho, makipag-ugnayan ka sa Diyos. Lord, narito na po ako, mag-start ako ng trabaho, tinatalaga ko ang aking buhay. Iniabilin ko po sa inyo ang aking buhay. Pakaingatan po niyo ako hanggang sa ako'y makatapos. You are communicating. You are talking to God as a friend. So, mahal kong kaibigan, kapag ginawa mo ito, malalaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kapag dumating sa iyo ang mga sit back, God can turn it into a sit off. Okay? Nothing that happened to you that God is not aware. So, mahal kong mga kaibigan, ang panghuli na lang na babanggitin ko ay, you may know God's will for us through the Holy Scripture. Ang salita ng Diyos po ay mga counsels.
Ang salita ng Diyos ay binitiwan ng ating Panginoong Hesus nung narito sa lupa, isinulat ng mga alagad through the inspiration of the Holy Spirit for our instruction. Okay? Para tayo'y payuhan sapagkat ito ang kalooban ng ating Panginoon. Okay? Kaya't ang sabi nga, gusto ng Panginoon bang tayo magkasakit? No. Ang sabi sa diyan, I wish that ye be in health and ye prosper. Nais hangad ko na kayo ay nasa mabuting kalagayan at umuunlad. Yun ang kalooban ng Diyos. Basahin po ninyo. Okay? I wish that ye be in health and ye prosper. Mahal kong kaibigan, yan ang kalooban ng Panginoon. Ang panalangin niya sa ating Ama, nung siya nabayubay sa cross, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tinubos ko na sila at ngayon ay magiging anak ng Diyos sila. Mahal kong mga kaibigan, sa mga sandaling ito, kung kayo po ay may natutunan sa ating pag-aral, kailangan patuloy po nating isakatuparan. Okay? So, paano nga natin, ano nga ang paraan ng Diyos para malaman natin ang kanyang kalooban sa ating buhay? Una ay magkaroon tayo ng intimate and close relationship to God. Pangalawa, dapat binabasa natin ang Holy Scripture na salita ng Diyos. Naroon ang mga instruction at mababasa mo rin ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Mahal kong mga kaibigan, kapag tayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan, ng tinatawag nating yung sinserong pag-aaral, hindi yung mayroong mga taong ginagawang parang sugal ang Biblia. Okay, Panginoon, ako'y mag-aaral ng Biblia. Bubuksan ko ito at kung pagbukas kong ganyan, kung anong mabasa kong talata, ayun ang kalooban niyo sa akin. May mga ganun tao, huwag na huwag niyong gagawin yan, mga kaibigan. Magkakamali po kayo sapagkat mayroong instances na taong gumaya ng ganyan. Panginoon, alam ko ang iyong kalooban. Pag binuksan ko ito, pag binuksan ko gano'n at nabasa ko ang talata, ito ang kalooban mo sa akin. Ay nangyari, mahal ko mga kaibigan, na binuksan ang Biblia. Sabi niya, ito na, bubuksan ko na Panginoon. Pagbukas na ganyan, ang kanyang nabasa ay yung ang salitang, and Judas went out and hung himself. Si Judas ay lumabas at nagpatiwakal. Kung kalooban ng Panginoon yun at naniniwala ka, di lumabas ka rin at magpatiwakal. So, gusto mo ba yung ganon? Ay naniniwala kang kung yung pagbukas ko, ito na ang kalooban ng Panginoon at si Judas ay lumabas at nagpatiwakal. So ngayon, sabi niya, marahil hindi ito. Bubukas ulit ako. Binuksan ulit ang Bible. At ang nabasa niya na talata ay yung sabing, Go, thou, and do likewise. Humayo ka at gawin mo rin ang ginawa ni Judas. Lalo siya na-confused. Ano ba ito? Ang una ay lumabas ka at ikaw ay magpatiwakal. Ang pangalawang bukas niya, ang sabi ito ay, lumabas ka, go, and gawin mo ang ginawa ni Judas. Mahal kong mga kaibigan, kung ganoon ang klaseng pag-aaral natin ng Banal na Kasulatan, baka lalo mapasama kayo. Ang pag-aaral ng Biblia ay ipinapanalangin bago mag-start. Mula sa pasimula, bago ako magsimulang mag-aral, ako po'y nananalangin. Sapagkat ang banal na espiritu ay mag-guide sa iyo at magbibigay ng karunungan kung ano ang iyong sasabihin kung ikaw ay mananalangin. Kaya't ang sabi sa Psalms 119, 105, Your words is a lamp to my feet and a light to my path. Ang iyong mga salita ay ilawan sa aking mga paa at ilawan sa aking mga landas. Mahal kong mga kaibigan, nawa ang ating pag-aral ay naging makabuluhan at atin pong patuloy na sundan ang kalooban ng ating Panginoon. Sinabi niya dito, ang unang requirements, magkaroon ka ng intimate and close relationship sa ating Panginoon Diyos sa magitan ng pagtanggap mo bilang personal tagapagligtas. Pangalawa, gawin mong daily bread ang banal na kasulatan. Kung ikaw ay kumakain ng 3 beses ng material na pagkain bawat araw, kumain ka rin ng spiritual na pagkain araw-araw para ikaw ay maging spiritually healthy.
Maraming salamat po. God bless you, mahal ko mga kaibigan. See you next time. See you next time. Bye!